Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Ponjan Valdez at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa unang Korinto chapter 5 verse 9 to 10. Sinasabi dito na, sumulat ako sa inyo noon na huwag kayong makikisama sa mga immoral. Hindi ko tinutukoy dito ang mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Ang mga immoral, sakim, pagnanakaw at sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dahil kung iiwasan ninyo sila, na kailangan nyo talagang umalis sa mundong ito. Ang sinasabing common grace ay biyaya para sa lahat ng tao, habang ang espesyal na biyaya ay para sa mga may pananampalataya kay Kristo. Ang awa ng Diyos sa lahat ng tao, kabilang ang mga hindi mananampalataya. Nagbibigay daan sa mga tao na tamasahin ng mga sining, imbensyon at pagtuklas ng mga hindi naniniwala. Nagbibigay daan sa mga tao na makipag-ugnayan sa mga hindi mananampalataya sa mga lugar kung saan hindi nakakompromiso ang mga katotohanan sa Biblia. Ang ibig sabihin ng Diyos sa mga may pananampalataya kay Kristo, tumutugos, nagpapabanal at niluluwalhati ang bayan ng Diyos. Mahantong sa buhay na walang hanggan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng karaniwang biyaya at espesyal na biyaya ay nakakatulong na bantayan ang pagiging eksklusibo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ayon sa Biblia, ginagamit ng Diyos ang mga Kristiyano at hindi Kristiyano para tulungan ang mga tao na umunlad. Ang pagunlad ng tao ay isang katuparan ng plano ng Diyos para sa mga tao at kabilang dito ang pamumuhay sa paraang nagpaparangal sa Diyos at naglilingkod sa iba. Ang pagtukoy sa mga karaniwang tema sa mga relihiyon ay maaaring magsulong ng relihiyosong karunungang bumasa at sumulat at mapahusay ang pag-unlad ng tao. Kailangang maging malaya ang mga tao na tumugon sa tawag ng realidad na nagdudulot sa kanila ng higit na kahulugan o layunin sa buhay. Ang pagtataguyod at pagpoprotesta sa dignidad ng tao, kalayaan at pag-unlad ng tao ay mga kritikal na aksyon na kailangan sa pangangailangang pangkalusugan ngayon. Ibig sabihin na maging sensitibo sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng lahat ng tao ay aktibong kilalanin at pahalagahan ang mga paraan ng paggawa ng Diyos sa buhay ng lahat ng tao sa paligid mo, anuman ang kanilang pinagmulan, paniniwala o kalagayan, na mahalagang nakikita ang potensyal para sa presensya at impluensya ng Diyos sa bawat individual na nakakaharap mo. Hinihikayat nito ang pagiging bukas na makita ang mabuting gawa ng Diyos, kahit sa mga hindi inaasahang lugar at tao. Ang ibig sabihin ng magpasalamat sa karaniwang biyaya ng Diyos ay pahalagahan at ipahayag ang pasasalamat para sa di sana nararapat na kabutihan at pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng tao, mananampalataya man o hindi mananampalataya, kabilang ang mga bagay na tulad ng likas na kagandahan, kabaitan ng tao, at pagpigil ng kasamaan sa mundo. Kahit na ang mga tao ay hindi aktibong naghahanap sa Diyos, mahalagang kinikilala na kahit ang mabubuting bagay sa buhay na hindi direktang nauugnay sa kaligtasan ay mga regalo mula sa Diyos. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Ponjan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.